Magandang araw! Ipagpapatuloy natin ngayon ang pagtalakay sa araling epiko, Filipino 7, ika-4 na linggo. Nawa ay naunawaan ninyo ang napanood nyong video tungkol sa buhay ni Lamang. Ngayon ay sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Buhat sa nakaraang aralin, ano ang epiko para sa iyo? Ang pangalawang katanungan ay, bakit naging kilala ang epiko sa panahon ng mga katutubo? Para sa ikatlong katanungan, paano ipinahahayag ang epiko? Ang kasunod na tanong ay, may pagkakaiba ba ang mga kilala mong superhero sa mga tauhan sa epiko? At panghuli, matatalinghaga ba ang mga salitang ginagamit sa epiko? Sa nakaraang video, inyong nasaksihan ang buhay ni Lamang o ang biyag ni Lamang na epiko ng mga Ilocano at isinulat ni Pedro Bucaneg. Ngayon naman ay pakinggan pa rin natin ang iba pang halimbawa ng epiko. Isa pang halimbawa nito ay Bantugan o si Prince Bantugan mula sa Mindanao. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong aking ibabahagi ay tungkol kay Prinsipe Bantugan, ang epiko ng Mindanao. Tara, halika, panoorin natin. Magkapatid sina Bantugan at Haring Madali ng kaharian ng Bumbaran. Labis ang inggit ni Haring Madali sa kapatid sapagkat hinahangaan ng mga kababaihan ang kanyang katapangan at taglay na kisig nito. Ipinag-utos niya na walang makikipag-usap kay Prinsipe Bantugan at sino man ang sumuway ay parurusahan niya ng kamatayan. Dala ng sama ng loob, nilisan niya ang Bumbaran at kung saan siya nakarating. Isang araw, dahil sa matinding pagod, nagkasakit at namatay siya sa lupaing nasa pagitan ng dalawang dagat. Natagpuan ni Prinsesa na Timbang at ng kapatid nitong hari ang bangkay ni Prinsipe Bantugan. Hindi nila ito nakilala, kaya sumangguno sila sa konseho kung ano ang dapat nilang gawin. Biglang dumating ang isang ibon. Sinabi ng loro na ang bangkay ay si Prinsipe Bantugan na mula sa kaharian ng Bumbaran at ibinalita naman ang pangyayari kay Haring Madali. Nang malaman ni Haring Madali ang nangyari sa kapatid, ay kaagad siyang lumipad sa langit kasama ang isang kasangguni upang bawiin ang kaluluwa ng prinsipe. Bumalik ang hari sa Bumbaran at pilit niyang ibinalik ang kaluluwa ng kapatid. Muling nabuhay ang prinsipe at nagsaya ang lahat. Humingi ng tawad ang hari kay Prinsipe Bantugan at tuluyan ng nagpakabuti. Sumalakay si Miss Kuyaw sa Bumbaran dahil nalaman niyang namatay si Prinsipe Bantugan. Lumaban si Prinsipe Bantugan, ngunit dahil mahina pa siya, nabiyag siya at iginapos. Ngunit nagbalik ang kanyang lakas at nilagot ang gapos. Sa laki ng galit sa mga kalaban, lalo siyang lumakas at nagawa niyang mapuksa ang mga ito. Nang matapos ang labanan, pinasyalan ni Prinsipe Bantugan ang buong Bumbaran. Lahat ng kanyang kasintahan ay pinakasalan niya at sila ay dinala sa kanilang kaharian. At dito po nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Prinsipe Bantugan, ang epiko ng Mindanao. Sana ay marami kayong nakuhang kaalaman at natutunang aral na magagamit sa araw-araw. Maraming salamat po sa pakikinig. Yun lamang. Paalam. Ngayon naman ay pakinggan natin ang epiko ng Bicol na isinalaysay ni Padre Jose Castano, Ibalon. Ibalon, epiko ng Bicol.
Ayon sa salaysay ni Pare Jose Castaño, batay sa narinig niyang kwento ng isang manlalakbay ng mga awit na si Kadugnog, ang epikong Ibalon ay tungkol sa kabayanihan ng tatlong magigiting na lalaki na sina Baltog, Handyong at Bantong. Ibalon ang matandang pangalan ng Bicol. Si Baltog ay nakarating sa lupain ng Ibalon dahil sa pagtugis niya sa isang malaking baboy ramo. Siya ay nanggaling pa sa lupain ng Batawara. Mayaman ang lupain ng Ibalon at doon na siya nanirahan. Siya ang kinilalang hari ng Ibalon. Naging maunlad ang pamumuhay ng mga tao. Subalit, may muling kinatakutan ang mga tao. Isang malaki at mapaminsalang baboy ramo na tuwing sumasapit ang gabi ay namiminsala ng mga pananim. Si Baltog ay matanda na upang makipaglaban. Tinulungan siya ng kanyang kaibigang si Handyong. Pinamunuan ni Handyong ang mga lalaki ng Ibalon upang kanilang lipulin ang mga dambuhalang buwaya, mababangis na tamaraw, at lumilipad na mga pating at mga halimaw na kumakain ng tao. Napatay nila ang mga ito maliban sa isang engkantadang nakapag-aanyong magandang dalaga na may matamis na tinig. Ito ay si Oriol. Tumulong si Oriol sa paglipol ng iba pang mga masasamang hayop sa Ibalon. Naging payapa ang Ibalon. Ang mga tao ay umunlad. Tinuruan niya ang mga tao ng maayos na pagsasaka. Ang mga piling tauhan ni Handyong ay tumulong sa kanyang pamamahala at pagtuturo sa mga tao ng maraming bagay. Ang sistema ng pagsulat ay itinuro ni Sural. Itinuro ni Dinahong Pandak ang paggawa ng palayok na iluwad at ng iba pang kagamitan sa pagluluto. Si Hablon naman ay nagturo sa mga tao ng paghabi ng tela. Si Ginantong ay gumawa ng kauna-unahang bangka ng araro, itak at iba pang kasangkapan sa bahay. Naging lalong maunlad at masagana ang Ibalon. Subalit, may isang halimaw na naman ang sumipot. Ito ay kalahating tao at kalahating hayop. Siya si Rabot. Nagagawa niyang bato ang mga tao o hayop na kanyang maengkanto. May nagtangkang pumatay sa kanya, subalit sinamang palad na naging bato. Nabalitaan ito ni Bantong at inihandog niya ang sarili kay Handyong upang siya ang pumatay kay Rabot. Nalaman ni Bantong na sa araw ay tulog na tulog si Rabot. Kanya itong pinatay habang natutulog. Nagalit ang Diyos sa ginawang pagtaksil na pagpatay kay Rabot. Di umano, masama man si Rabot, dapat ay binigyan ng pagkakataong magtanggol sa sarili nito. Pinarusahan ng Diyos ang Ibalon sa pamamagitan ng isang napakalaking baha. Nasira ang mga bahay at pananim. Nalunod ang maraming tao. Nakaligtas lamang ang ilang nakaakyat sa taluktok ng matataas na bundok. Nang kumunti ang tubig, iba na ang anyo ng Ibalon. Nagpanibagong buhay ang mga tao ngayon sa pamumuno ni Bantong. Ngayon, buhat sa mga napanood yung halimbawa pa ng epiko sa bansa, sagutin ang mga sumusunod na katanungan at isulat ang inyong mga sagot sa inyong kwaderno. Para sa unang tanong, ano ang pagkakapareho at pagkakaiba ng mga pangunahing tauhan sa epikong inyong napakinggan? At ang pangalawang tanong, ano ang kahalagahan ng epiko sa isang bansa o sa ating bansa? Naway may napulot kayong aral ngayon sa ating ginawang talakayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig.